Dumayo nga pala kami ng Padre Burgos, Quezon para manguha ng mga lamang dagat na wala din sa Macalelon at para maiba naman nang hindi kayo nagagalit. At yun na nga guys, for today's video ay papunta nga pala kami ngayon sa Padre Burgos, Quezon. Hindi para gumala kundi dumayo ng panghihibasan. O diba nakulangan pa sa hibasanan din sa Macalelon at dadayo pa ng Burgos. Isinama ko nga pala si Johan para may taga-video ako. Para hindi ako masyadong mahirapan sa paghahagilap kung sino magbibideo sa akin doon. Naglakad nga lang pala kami papunta sa bayan at gawa ng mahirap gumapang. So ayun na nga at nandito na nga pala kami sa bayan. Sa bayan ng Macalelon pa lang ito ha, hindi pa ito sa Burgos. Nga pala ang pangalan ng bayan namin ay Macalelon. Ayan, Macalelon, Quezon. Ang pagkakaintindi kasi ng iba ay Macalelong, Makalelang. Kasi medyo mabilis talaga ako magsalita. Ay sorry naman. So yun na nga, nagsakay na nga pala kami ng tricycle papunta sa crossing at gawa ng hindi kami nagban at baka bangkay na kami dumating ni Johan doon. Pareho kasi kaming mahiluhin sa biyahe. Kaya naman nagbus lang kami at syempre hindi namin nakakalimutan na uminom ng Bonamine. Yan ang aming gabay para makasurvive sa biyahe. May baon din kaming Max at saka plastic. At buti na nga lang ito na sa naming bus ay nabubuksan ang bintana. Tatalo na lang kami ni Johan pag hindi na namin kaya. Kaya sa mga nagre-request sa akin dyan na mag-vlog naman daw ako sa syudad, please lang parang awan nyo na, tigilan nyo ako. Medyo nahihilo na nga pala ako pero naliwanagan ako nang binigyan ako ni kuya ng ticket tapos student yung nakalagay. Ano ba kuya, 27 na kaya ako? Para kang sira. Hoy, anong kiri? So yun na nga, tama ng kakirihan at andito na nga pala kami sa Sangguniang Barangay. Ay hindi pala yan. Barangay Dalagan, Padre Burgos, Quezon. At ang pupuntahan namin dyan ay Sitio Matalundok. Nga pala sa mga nagtatanong bakit daw lagi ako nandito sa Padre Burgos. Kumbaga bakit daw bukod sa Macalelon ay Burgos lang yung pinupuntahan ko lagi. Bakit daw hindi ako napapadpad sa Katanawan, Onisan, Agdangan. Dito po kasi kami dati nakatira. At halos lahat ng mga tao dito ay kamag-anakan namin. Kaya komportable kaming pabalik-balik dito. Palagi ko nga palang binabanggit yan kasi palagi may nagtatanong. Nandito na nga pala kami sa Sitio Matalundok at minadaanan nga pala kami ditong bunga. Parang naalala ko ito yung kinain ni Kamangyan. Sa tingin nyo guys, ito nga ba gayon? Nga pala ang mga video ko ngayon ay naka-landscape na. Kasi may mga nagre-request na ganito daw dapat yung pagkaka-video kasi pinapanood nila yung mga vlog ko ay sa TV. Oy hala ay sige. Dati naman talaga ay ganito ang pagkaka-video ko kaso nga lang ay nag-inarte si Meta, gusto niya ipa-portrait kaya binago ko. Pero ngayon nga ay gana rin na lamang kasi pwede naman na. Pagdating nga pala namin ni Johan dito ay taib pa. Siguro mga alas 3 kami manghihibasan. At yung pangunguhaan nga namin sa batuhan mamaya ay yung mga parang tahong baga siyang maliliit. Giad-giad daw ang tawag dito sa kanila. Nga pala yung mga tawag nila sa lamang dagat ay iba kumpara doon sa mga tawag namin sa lamang dagat sa Macalelon. Karamihan kasi sa mga nakatira dito ay mga Bisaya. Bisaya po kami kaso nga lang ay masanay nga ako ay sa Tagalog. Kaya ako'y Tagalog. Tagalog naman sila magsalita pero minsan nga ay gumagamit sila ng mga salitang Bisaya. Tapos yan ang bilis pang magsalita ay di lalo nang hindi ko naintindihan. Yung bilis ng salita na lang talaga naman ako sa kanila. Pero yung pagkaintindi sa mga salitang Bisaya ay awan ko na laang. Lalo na nga kapag ang akausapin ko yung tito kong si Kuya Jenner ay talagang loading. So yun na nga, mabalik tayo, alas 3 na nga pala at nandito na nga pala kami sa batuhan. Iba nga pala ang batuhan dito kumpara doon sa batuhan sa pinanghihibasanan ko sa Macalelon. Dito kasi ay malapad ang batuhan at saka buo. Kumbaga itinatawag nila itong buhay na bato. Oh yes, gumagalaw sila. May dala nga pala akong suka kasi yung pinsan ko nga daw ay gusto niya magkilaw ng sisi. Napakarami nga pala ditong sisi. Ayan no. Pero hindi nga yan ang pakay natin at marami din naman yan sa Macalelon ay. Kundi ito mga parang maliliit na tahong na kung giad-giad, gakiad-giad, ang kubot-kubot. Hala. Pang-asar ko sana napunta yung salita ay. Na kung tawagin ay giad-giad, yun sana talaga nga sabihin ko. Mga nakasingit sila sa pagitan ng bato. Dikit-dikit din sila, parang tahong. Ang kaibahan nga lang talaga ay maliliit sila at hindi sila lumalaki. Sabi ni mama palagi daw kami nag-uulam ng ganito noon nung kami nakatira pa dito. Pero limot ko na nga ang lasa at maliit pa lang ako noon nung kami nakatira dito. Medyo mahirap nga pala itong kunin, kailangan ay tuklapin mo siya ng kutsilyo para mapadali. Alam niyo nakakatuwang manghibasan dito kasi halos lahat ng lamang dagat ay binibili dito. Maliban lang dito siguro sa giad-giad. Kung dito lamang ako nakatira, halos siguro hindi na ako mahiwat sa dagat. Kapag masipag at matyaga ka manghibasan dito ay talagang magkakapera ka. Sa lugar namin hindi nabibili ang mga kinason pero meron namang ibang pwedeng pagkakitaan doon. Meron kasi ako nababasang comment na sinasabi na sagana nga kami sa lamang dagat pero wala namang kaming pera. Alam niyo po, may pera din naman kami mga taga-probinsya. Kumbaga hindi nga lang ganun kalakihan ang kinikita namin sa pangingisda kumpara doon sa mga nagtatrabaho sa syudad na malaki ang kinikita nila at permanente yung trabaho nila. At saka alam niyo, wala naman yan kung ikaw ay nasa syudad o nasa probinsya. Kung ikaw ay tamad ay kahit saan ka ilagay talagang hindi ka magkakakwarta. Pero alam niyo, kung hindi ako na-monetize sa vlogging, baka hindi rin ako manatili dito. Pero kung sakali man na nagtatrabaho ako sa syudad, kapag ako ay nag-aasawa, babalik talaga ako dito. Dito ako maninirahan. Kasi mababa lang ang cost of living dito. Hindi tulad sa syudad, nako tatanda ka na lang doon na nagbo-boarding house. Maliban na lang siguro kung maganda talaga ang trabaho mo doon. Pero yun na nga, mabalik tayo. Kunti nga lang pala yung pinanguha namin at gawa ng atis tingal lang naman namin kung ano bagang lasa nito. Bali tinanong ko nga pala yung tita ko kung ano bang masarap na luto dito at ang sabi nga niya ay adobo. O di adobohin natin. Nga pala hindi tayo makakagawa ng content na maigagala ko kayo dito kung saan
saan may magandang pasyalan kasi nga busy yung mga pinsan ko. Abala sila sa kanilang hanap buhay. Kaya naman yung mga content na magagawa namin ni Johan ay dito lamang sa may tabi-tabi. Nanghiram na nga lang pala ako ng gas stove sa tita ko para mabilis ako makapagluto. Kaso nga lang hindi nagalak yung kanyang gas. Kaya naman nanguha na nga lang ako ng panggatong at magagatong na lang kami. Nga pala bago tayo magpatuloy ay shoutout muna kay Hawad Ashain, tama ba? Robert Ponilla, Mary Laksamana, Cheche, JD Mercado, Eugene Gahulin, John Cator Barbosa, Jimwell Okba, Alben Rabe, at shoutout daw sa tropang tambay. At shoutout din po sa lahat ng taga Sitio Matalundok. So yun na nga itong niluluto ko ay parang may klarong maluto din sa kawayan. Kaya naman ay binalik ko din sa gas stove. Buti at napagana ko nagawa ng din sa may kawayan ay talagang parang hindi malaang nakulo kanina pa. At dahil nga ito iaadubuhin namin kaya naman ay pinakuluan ko muna para makuha yung laman. At ako nga ay natatawa din sa laman. At yan ang liit, parang gakulangot laang ay. Pero syempre maliit naman talaga ang laman yan at gawa ng maliit din ang bagal. Nagadalawang isip nga ako dito at sabi ko nga dun sa mga kasama ko ay ano kaya kung isawsaw na lang ari sa suka kaysa naman ay adubuhin pa. Ay sayang laang sa Ricardo. Pero yun na nga nagayat ko na kasi yung Ricardo ay sayang naman. Kaya ituloy na natin. So bali ito na nga pala yung mga nakuha kong laman. Hindi ko nga pala inubos lahat at gawa ng ako inatamad na at gawa ng magagabi na. Ay parang mas marami pa itong sibuyas, bawang at saka yung sili. Pero okay nga lang yan, ang importante ay mahalaga. Bali may tagahawak nga pala ako sa gas stove at gawa ng umiiskad nga yung kanyang gas. Ay ayos din naman itong pagluluto namin ay para lang kami nagabahay-bahayan. So yun na nga guys, tikman natin ang ating adobong sibuyas, bawang at sili. Nakarami rin naman talaga sana kaming maluluto kaya nga lang ay tinamad na kami maghimay at magagabi na. Nagustuhan nga pala ng mga bata yung lasa at nagapakuha pa nga sa akin.